Sa impyerno. Noong Marso taong 1976 habang nagdarasal sa bahay, dinalaw ako ng Panginoong Hesukristo. Ako'y nananalangin sa loob ng maraming araw sa espiritu nang minsan kong nadama ang presensya ng Diyos, napuno ang bahay ng kanyang kapangyarihan at kanyang kaluwalhatian, isang maliwanag na ilaw ang tumanglaw sa silid, kung saan ako nananalangin at isang maganda at masarap na pakiramdam ang aking nadama. Dumadaloy ang maraming ilaw, gumugulong at nagpapatong-patong at nagpapagulong-gulong sa ibabaw at sa labas ng bawat isa, kagila-gilalas ang tanawing ito. Pagkatapos ay nagsimulang magsalita sa akin ang tinig ng Panginoon. Kanyang sinabi, "Ako si Hesukristo ang iyong Panginoon, at nais kong bigyan ka ng kapahayagan upang ihanda ang mga banal sa aking pagbabalik at ibalik ang marami sa katwiran, tunay ang kapangyarihan ng kadiliman at totoo ang aking kahatulan. Aking anak, dadalhin kita sa impyerno sa pamamagitan ng aking espiritu at ipapakita ko sa iyo ang maraming bagay na nais kong malaman ng sanlibutan, magpapakita ako sa iyo ng maraming beses, aalisin ko ang iyong espiritu sa iyong katawan at tunay na dadalhin kita sa impyerno. Gusto kong sumulat ka ng isang aklat at sabihin ang mga pangitain at lahat ng bagay na ipapahayag ko sa iyo. Ikaw at ako ay magkasamang lalakad sa impyerno. Itala mo ang mga bagay na ito na noon, ngayon at darating, ang aking mga salita ay totoo, tapat at mapagkakatiwalaan. Ako ay ako at wala ng iba maliban sa akin. Mahal kong Panginoon, sabi ko, anong gusto mong gawin ko? Nais ng buo kong pagkatao na tumawag kay Jesus at kilalanin ang kanyang presensya. Ang pinakamabuting paraan na mailarawan ko ito ay sabihing bumabalot sa akin ang pag-ibig. Ito ang pinakamaganda, mapayapa, masaya at makapangyarihang pag-ibig na aking nadama. Nagsimulang dumadaloy sa akin ang mga papuri sa Diyos, agad na gusto kong ibigay ang buo kong buhay sa Kanya upang Kanyang gamitin, upang makatulong na iligtas ang mga tao sa kanilang kasalanan. Alam ko sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, na tunay na si Jesus na anak ng Diyos ang naroon sa silid na kasama ko, hindi ako makahagilap ng mga salita upang ipahayag ang Kanyang presensya, ngunit alam kong iyon ang Panginoon. Anak ko, sabi ng Panginoon Jesus, dadalhin kita sa impyerno sa pamamagitan ng aking espiritu, upang makagawa ka ng talaan ng katotohanan ito, upang sabihin sa buong daigdig na totoo ang impyerno at alisin ang makasalanan sa kadiliman, patungo sa liwanag ng Ebanghelyo ni Hesukristo. Agad na lumabas ang aking kaluluwa sa aking katawan, sumama ako sa Panginoong Hesus sa labas ng aking silid patungo sa kalangitan. Alam ko ang lahat ng nangyayari sa akin, nakita ko ang aking asawa at mga anak na natutulog sa aming bahay sa ibaba. Para bang namatay ako at naiwan ang aking katawan sa kama, samantalang ang aking espiritu ay sumama sa Panginoong Hesus sa itaas ng tuktok ng bahay. Para bang ang buong bubong ay natiklop at nakikita kong natutulog ang aking pamilya sa kanilang mga kama. Nadama ko ang paghipon ng Panginoong Hesus habang sinasabi niya, huwag kang matakot, ligtas sila, alam niya ang aking mga iniisip. Sisikapin ko sa abot ng aking buong makakaya na sabihin sa inyong isa-isa ang aking nakita at nadama, ang ilang bagay ay hindi ko naunawaan. Sinabi sa akin ng Panginoong Hesus ang kahulugan ng marami sa mga ito, ngunit may ilang bagay na hindi niya sinabi sa akin. Alam ko noon, at alam ko ngayon na talagang nangyari ang mga bagay na ito sa akin at Diyos lamang ang maaaring magpakita nito sa akin, purihin ang kanyang banal na pangalan. Kayong mga tao, paniwalaan ninyo ako, totoo ang impyerno. Maraming ulit na dinala ako roon ng espiritu sa panahon ng paghahanda ng ulat na ito. Di nagtagal, nasa kaitaasan na kami ng langit, lumingon ako at tiningnan ko ang Panginoong Hesus. Siya ay punong-puno ng kaluwalhatian at kapangyarihan at dumadaloy ang kapayapaan mula sa kanya. Inabot niya ang aking kamay at sinabi, "Mahal kita, huwag matakot, sapagkat kasama mo ako."
Sa gayon nagsimula kaming tumaas pa ng tumaas sa kalangitan, at ngayon nakikita ko ang daigdig sa ibaba. Nakausli sa mundo at nakakalat sa maraming bahagi ang mga parang imbudo na umiikot sa palibot mula sa isang sentrong pinanggagalingan at muling bumabalik. Ang mga ito ay tumaas sa daigdig at nagmukhang higanti, maruming uri ng lihim na patuloy na gumagalaw. Nanggagaling ito sa buong mundo. Ano ang mga ito? Tinanong ko ang Panginoong Hesus habang papalapit kami sa isa. Ito ang mga daan patungo sa impyerno, sabi niya. Pupunta tayo sa impyerno sa pamamagitan ng isa sa mga ito. Agad na pumasok kami sa isa sa mga imbudo, sa loob para itong lagusan paikot-ikot at bumabalik na parang turumpo. Isang malalim na kadiliman ang bumaba sa amin, at sa kadiliman ay dumating ang kakilakilabot na amoy na halos mawala ang aking hininga. Sa mga paligid ng malaking lagusang ito ay may mga buhay na anyo na nakabaon sa mga pader. Matangkad na abo ang kulay, ang mga anyo ay kumilos at sinigawan kami sa aming pagdaan. Alam ko kahit hindi sinabi sa akin na masasama sila. Nakakakilos ang mga anyo ngunit nakakabit pa rin sa mga pader. Nagmumula sa kanila ang kakilakilabot na amoy at tumili sa amin na may nakakatakot na sigaw. Nadama kong may di nakikita at masamang puwersa na kumikilos sa lagusan. Sa isang pagkakataon sa kadiliman, nakikita ko pa rin ang mga ito, halos lahat ay natatakpan ng maruming usok. Panginoon, ano ang mga ito? Tanong ko habang mahigpit akong nakakapit sa kamay ng Panginoong Hesus. Kanyang sinabi, ito ang masasamang espiritu na handa ng isuka sa mundo kapag iniutos ni Satanas. Habang pababa kami sa loob ng lagusan, tumawa at tinawag kami ng masasamang anyo. Sinubok nilang hawakan kami, ngunit hindi nila makaya dahil sa kapangyarihan ng Panginoong Hesus. Ang mismong hangin ay marumi at bulok, at ang presensya lamang ng Panginoong Hesus ang pumihil sa akin sa pagsigaw dahil sa sobrang kilabot. Oo, ako'y nakakarinig, nakakaamoy, nakakakita, nakadarama at nakakalasapan ng kasamaan sa lugar na ito. Kung sa ano pa mang bagay, naging mas malakas ang aking pakiramdam, at halos magkasakit ako sa amoy at karumihan. Napuno ng mga sigawan ang hangin habang papalapit kami sa ibaba ng lagusan. Tumutusok na mga pag-iyak ang umakyat sa lagusan na sumalubong sa amin. Iba't ibang uri ng tunog ang pumuno sa hangin. Nadarama ko ang takot ng kamatayan at kasalanan sa paligid ko. Pinuno ang hangin ng amoy na pinakamasama na sa lahat ng aking naamoy. Amoy ito ng nabubulok na laman, at para bang nanggagaling ito sa bawat direksyon. Hindi pa ako nakadama ng gayong kasamaan o nakarinig ng gayong iyak ng kawalang pag-asa. Di magtatagal at matutuklasan ko, na ito ay iyak ng mga patay, at ang impyerno ay puno ng kanilang mga pagtangis. Nadama ko ang bugso ng masamang hangin at maliit na puwersang humihigop sa unahan namin. Lumagos sa maitim na kadiliman ang mga ilaw tulad ng kidlat o kislap mula sa tubo at nagbigay ng kulay abong anino sa mga pader. Halos di ko nakita ang anyo ng isang bagay sa harapan ko. Umurong ako sa pagkatulala nang malaman ko na ito'y malaking ahas na kumikilos sa unahan namin. Sa patuloy kong pagtingin nakita ko ang mga pangit na ahas na dumudulas sa lahat ng dako. Sinabi sa akin ng Panginoong Hesus, di magtatagal at papasok tayo sa kaliwang paa ng impyerno. Sa unahan ay makakakita ka ng malaking pagkalungkot, kaawa-awang kalumbayan at hindi mailarawang kilabot. Lumapit ka sa akin, at bibigyan kita ng lakas at proteksyon sa ating pagpasok sa impyerno. Ang mga bagay na iyong makikita ay babala, sabi niya. Ililigtas ng iyong isusulat na aklat ang maraming kaluluwa mula sa impyerno. Ang iyong nakikita ay totoo, huwag kang matakot sapagkat kasama mo ako. Sa wakas ang Panginoong Hesus at ako ay nasa ilalim na ng lagusan. Pumasok kami sa impyerno. Sisikapin ko sa abot ng aking makakaya na sabihin sa iyo ang aking nakita at sasabihin ko ito ayon sa pagkakasunod-sunod na ibinigay ito sa akin ng Diyos.
Sa unahan namin, sa abot ng aking nakikita ay may mga lumilipad at humahagibis na bagay kung saan-saan, pinuno ang hangin ng mga pagdaing at kahabag-habag na iyak. Sa unahan ay nakita ko ang malamlam na ilaw, at nagsimula kaming lumakad patungo roon. Ang daan ay tuyo at maalikabok, di nagtagal ay nasa pasukan na kami ng maliit at madilim na lagusan. Hindi ko may sulat ang ibang bagay, kakilakilabot ang mga ito para ilarawan. Maaaring matikman ang takot sa impyerno at alam ko na kung hindi ko kasama ang Panginoong Hesus, hindi ako makakabalik. Sa pagsulat ko nito, ang ilang bagay na aking nakita ay hindi ko nauunawaan, ngunit alam ng Panginoon ang lahat ng bagay, at tinulungan niya akong maunawaan ang marami sa aking nakita. Binabalaan kita huwag kang pumunta sa lugar na iyon. Iyon ay kakilakilabot na lugar ng parusa, napakasakit na hapdi at walang hanggang kalungkutan. Ang kaluluwa mo ay laging buhay. Ang kaluluwa ay nabubuhay magpakailanman. Ikaw iyon, at ang iyong kaluluwa ay maaaring mapunta sa langit o sa impyerno. Sa iyo na nag-aakala na ang impyerno ay narito sa lupa, tama ka, naririto nga. Ang impyerno ay nasa gitna ng daigdig, at may mga kaluluwang pinarurusahan doon araw at gabi. Walang kasayahan sa impyerno, walang pagmamahal, walang awa, walang kapahingahan, dako lamang ito ng kalungkutan na mahirap paniwalaan.